Ito, seryoso ito. Yung drug addiction testimony given by no less than the presidential sister, hindi natin pwedeng sabihin isang basta't ipagsantabi ito. Ang haba nung simula ng kwento Bata pa lamang kami. Wala tayo pare-pareho ron. Sila yun Nakita nila yung kanilang paglaki through the years. At ito ay naging testimonya mismo ng ate ng Pangulo. Hindi natin pwedeng isang tabi ito. Kaya, alam mo, so if you really would want to put an end to it, sumailalim ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Na yung drug addiction is not just a criminal offense, but a mental health issue, a brain disorder, neurological, because it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward, in stress, and self-temperament. So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Na naman pong naungkat na itong issue po ng paggamit ng illegal na droga umano ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos nga yung pahayag o talumpati ni Senator Amy Marcos doon sa peace rally ng INC noong Lunes. Unang-una, ano ba ang reaksyon po ninyo? May basehan ho ba o may posibilidad itong mga pahayag ni Senator Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid na si PBBM? Let me be very clear from the start. Naririnig ko sa balita kanina bago niyo ko in-interview ngayon, yung salitang destabilizer, yung mga A1 information, intelligence, it has been used, that term has been used and abused many times. Ad nauseam, yung paggamit dyan, loosely na. So gawin natin ganito. Ayaw kong makialam sa bangayan at away ng kanilang pamilya. Pero yung issue ng corruption is in itself very destabilizing. Sinundan pa ng issue ng drug addiction, which is more. It will cause more destabilization in the way governance is being handled by the present administration. Kaya hindi pwedeng isang tabi yung issue pareho ng corruption at drug addiction na mismo. Yung presidential sister ang hindi ko alam kung paano natin tamang i-describe ito Is it an allegation? Is it an accusation? Or is it a testimonial given before millions of Filipinos there in Luneta the other day? So, babalik tayo doon sa sinisigaw ng maraming Pilipino. Hindi ng kritiko ng mga Pilipino. Paano ba namang sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Bakit? Invoke natin ang Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. Yung karapatan ng mga Pilipino, the right of the people to information on public concern shall be recognized. Public concern yan. Bakit? Ito ay may kinalaman sa kalusugan ng Pangulo. Nabanggit ang kalusugan ng Pangulo, tumungo tayo sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas muli. Para lang klaro tayo rito. Lahat ng pinag-uusapan natin ay naaayon sa saligang batas. Ano ang sinasabi ng Article 7, Section 12? When in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, para malaman natin kung gaano kaseryoso o ano ba yung lagay ng kalusugan ng Pangulo dahil sa, ulitin ko alegasyon, akusasyon or testimonya ng kanyang sariling kapatid, kinakailangan tugunin ang panawagan ng mamamayang Pilipino na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Opo. So, ibig sabihin, Attorney, kapani-paniwala po itong sinasabi po ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos patungkol nga po dito sa kalagayan ng Pangulo? As to the level of the veracity, there is only one way of proving or disproving it. Now, if the Marcos Jr. administration is very confident, then why not undergo
an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yun lang naman ang aking pananaw. As to the veracity, I wouldn't know. At yung sinasabi kasi, ang layo nung talon nung naging pahayag o testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo. Bata pa daw sila. So, it's not me, it's not you, Jade, it's not you, Admar, or kahit sino pa na opisyal ng gobyerno ang pwedeng mag-disprove, mag-refute, or mag-debunk niyan. Bakit? Ang naging pahayag ng kapatid ng Pangulo, bata pa lamang kami. Ibig sabihin, wala tayong lahat doon. Yung simula ng kwento nila. So, walang pwedeng mag-refute, walang pwedeng mag-debunk, walang pwedeng sumagot kung hindi sila-sila. Opo. Yung nagtestimonya at yung pinatutukuyan ng testimonya. No other. Dahil wala tayong lahat doon. Opo. Kailangan mag-under oath. Si under oath itong salaysay ni Senator Amy Marcos kasi yan po yung laging issue ngayon bago ka paniwalaan, dapat under oath ka muna, attorney. Mahirap yung under oath. Yung under oath na nga, pinagdududahan pa Pati yung nagpanotaryo, pinagdududahan So ito, pasimplihin natin. Ang nagbunyag ay yung nakatatandang kapatid. At ang simula ng kwento, noong bata pa sila. Ang haba ng kwentong yan. Noong bata pa sila at base dun sa kanya naging payag, tila hanggang ngayon. So anong dapat gawin? Sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan lamang matitigil yan, Jade at Admar. Opo. Dahil kung hindi patuloy na mabubuhay at nagkaroon ng sariling buhay ang istoryang yan So if you really would want to put an end to it, sumailalim ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Kung sakali lang naman, totoo yung alegasyong ito, attorney, ano ba ang legal na implikasyon nito? Impeachable offense po ba ang tawag po dyan? Well, pwede nating gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution, maaaring gamitin na maaaring lumiham ang Pangulo na meron siyang temporary incapacity to govern, so he will take a leave and pass on the baton of leadership to the Vice President to be the acting President. Susulat ka sa Senate President, susulat ka sa Speaker of the House. Maaring gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution. That's why, before we even think of how to operationalize Article 7, Section 11, tingnan muna natin yung Section 12 of the same article, Article 7, that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, why is there a need to stress serious illness? Because in a case that was just decided this year, I think May of 2025, in Solomon versus City Government of Muntinlupa, and this was penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi doon na yung drug addiction is not just a criminal offense, but a mental health issue, a brain disorder, neurological, because it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward, in stress, and self-temperament. So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Opo. Attorney, sa tingin mo ba, may mga pagdating po sa check-up, medical check-up o pagdating sa security nga ng Pangulo, may regular bang medical check-up o security protocol sa isang Pangulo na maaaring magpapatunay na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? I think so. Lahat naman tayo Meron naman tayong, if our budget, especially tayong nasa private sector, kung kakayanin ng budget, sinisikap natin, hindi ba? At the very least, magpatingin tayo ng CBC, yung complete blood workout. Ngayon, kung kakaya naman, ay mag-ano tayo, yung executive check-up, kung may konting sobrang ipon, hindi ba? So, ganun din ang Pangulo, sapagkat pag Pangulo ka, hindi na lang sarili mo ang nakasalalay dito, ikaw ang leader ng bansa So dapat masiguro ng sambayanan na malusog ang iyong physical, mental at emotional well-being. Para naman sa ganun, madala mo sa tamang direksyon ang ating bansa.
Opo. Since kayo po noon nakasama din po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., attorney, meron ho ba kayong parang experience din na parang nakikita na unusual doon sa Pangulo? As I've said this many times, wala akong nakita na gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Wala. Kanya nga sinasabi ko para matuldukan yan. Ito, seryoso ito. Yung drug addiction testimony given by no less than the presidential sister, hindi natin pwedeng sabihin isang basta't ipagsantabi ito. Ang haba nung simula ng kwento Bata pa lamang kami. Wala tayo pare-pareho ron. Sila yun Nakita nila yung kanilang paglaki through the years. At ito ay naging testimonya mismo ng ate ng Pangulo. Hindi natin pwedeng isang tabi ito. Kaya alam mo, napaka-seryoso ng dinadala ng ating bansa. Yung corruption is a very serious problem. Dinagdagan pa ng testimonya ng drug addiction. So nasa krisis ang ating bansa. May krisis ang ating liderato at kinakailangan itong harapin ng kasalukuyang administrasyon.